Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening. Ben Paipon po. Welcoming you now to our program, Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody. Imbitado na po kayo sa ating 2 oras na pagdiniig. Alas 8 hanggang alas 10 every night. Mondays through Fridays. Dito po nating inihimay, inatalakay, at ina-analyze ang mga issues na nangyayari po sa ating bansa, sa ating lipunan, at sa ating pamumuhay.
So, samahan ninyo kami at please make your comments, reactions, at sana ho kung mamarapatin po ninyo ay mag-comment po kayo dito sa ating Facebook Live po while we are on broadcast. No? At dito po nating babasahin po mga comments ninyo. Alright, tuloy tayo mga kabayan ho. Nanonood na po sa atin sila Rachi Boom Benjola, good evening. Jomay Maymar, magandang gabi po. Alberta Martina Duero. Hello Sir Ben, watching from Kuwait. Magandang gabi po sa lahat ng mga nandyan po sa ibang bansa. Ma'am Emmy Sagdalan, magandang gabi po. Magandang gabi po, Tata Ben. Paalis na po ulit ang inaanak mong si Jordan at Sian. Wow! Congratulations at least na-enjoy na ninyo ang bakasyon ninyo sa Pilipinas. Natapos na rin po yung pinakaasam-asam ninyong kasal. Naging ninong po si Ninong Ben Paipon. Thank you very much and wish you all the best. Sana ho ay masumpungan po ninyo ang tagumpay sa ibang bansa at siyempre pag-uwi ninyo lalong tagumpay ang ipararating ninyo dito sa ating bansa, sa inyong mga magulang yan sa Cavite, magulang ninyo dito sa Malolos at siyempre po sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang mga lugar. Jordan and Sian, congratulations again and wish you all the best. Okay? Sana magtagumpay kayong dalawa. Okay? Ka-Emmy, thank you very much. Magandang gabi po. Cesar Torrado is also watching. Gandang gabi po. Cesar, Oscar de la Cruz, Angelica Paz, Blessed Tuesday. To all, more power po to BSC, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe, stay safe always po. God be with us all. Hindi ko pala nabati si Jello. Jello, Apo. Gandang gabi. Alam ko nanonood ka at nakikinig. Pagka nandiyan si Lola, siyempre nanonood si Jello. Good evening. Jello, good evening. Ricky Tisoy watching. Amigo, sabi ni Ricky Tisoy. Okay? Good evening. Rachi Boom. Sir, bakit di lumalabas ang programa mo sa timeline ko? Unless na mag-request ako sa iyo. Did you block me? Salbahe ka naman. How do I block you? Hindi ako marunong mag-block. Anyway, try to find out yourself. Ako, hindi ako marunong sa mga digital na ganito, I only know how to do the broadcast. Kasi inihahanda para sa akin ng techie ko. Technical people sila ang nagsasagawa ng broadcast po natin. So anyway, hanapin mo kung sino makakatulong sa iyo dyan. Rachi Boom, ma'am, hanapin mo kung sino makakatulong dyan. Froylan Obania is watching. Hoy, Froy! Gandang gabi sa inyo, Padre, Good evening. Nandiyan na sila Ate Cora, and the two ladies pa. At pauwi na ho yata sa Kalayan. Hero Robrigado is watching. Rachi Boom. Okay po. Ayan. Okay na ba talaga? Rachi Boom, okay na ba yung problema mo? Sana okay na. Alright. Mga kabayan, ito na po ang ating programa. Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Today is the first day after the SONA of the President. At SONA pa rin ang usap-usapan. At mapapansin po ninyo, marami po ang mga comments tungkol sa SONA.
Pero mas marami po ang nagko-comment na sumasang-ayon at talagang pumapalakpak sa naging sona ng ating Pangulong Marcos. That is expected sapagkat imagine mo nga naman, 31 million yung voters po ng ating Pangulo. Kanya po ang Senado, kanya po ang Kongreso. Alangan naman na mas marami pa po ang sumasalungat sa SONA. Pero ito ang pansinin ninyo. Kung meron pong bumabatikos, yan ang suriin ho natin mabuti. Baka naman ho meron talagang laman. Di ba? Baka may laman eh. Baka may pagkukulang. Sapagkat hindi naman, wala namang perfecto dito sa mundo eh. Is there anything that is perfect here? None. But you can aspire, you can strive to be perfect. Because even God said, be perfect even as your heavenly Father is perfect. Ano po ang ibig sabihin niyan? Mamaya natin ay ipapaliwanag yun. Pero madali lang maintindihan. Do your best. That is perfection already. For a finite human person. Anong ibig sabihin niyan? Hindi po infinite katulad po ng ating Panginoon. Finite, no? May limit, no? Ang tao, ang human beings, they are finite human beings kanya. Hindi po perfecto, may pagkukulang. But you can be perfect. Ang sabi po ng Panginoon, even as your heavenly Father is perfect. How? Do the best you can. That's perfection as far as the finite human person is concerned. So strive to do that. No? Magiging perfect po tayo. Alright, nabanggit na ho natin yan. Tingnan ho natin, ano po ba yung mga magaganda naman? Huh? I call three issues po sa napag-uusapan ho natin dito. There are three main issues na gusto kong pag-usapan ho natin dito. Hango pa rin ho sa sona ng ating Pangulo Marcos. The first one, ito yung most promising part of the sona ng Pangulong Marcos. Okay? Meron ho akong nakita na most promising. Kumbaga sa ano ba yung mga most promising na mga awards? Huh? Meron po ako nakita. Meron din po akong nakita. Most applauded. Ayan. Yung talagang pinalakpakan, may standing ovation pa po. Meron naman po yun. Kanya sabi sa inyo, meron din pong maganda talaga, maraming magandang puntos na sinabi ng ating Pangulong Marcos sa kanyang sona. Kanya, ito, hihimayin lamang po natin ito. And then, finally ho, yung pangatlo, yung pinakaabang-abangan ho, ng taong bayan kung ano ang gagawin pagkatapos niyang masambit ang mga kataga na pinakaabang-abangan ng taong bayan. Unahin muna natin itong most promising na sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang sona. Yan. Ito tignan po natin. Most promising sa sona. Ito sinabi ng Pangulong Marcos. Poverty will be reduced to 9% from 23% by 2028. Ay, di mo ba most promising yan? Akalain ba ninyo? Ang poverty level poverty incident, 9% na lamang mula sa 23% in a span of 6 years, 2022 to 2028. Kahit matagal ito, mga kababayan, ito po sa akin, most promising ito. Kung magagampanan ng Pangulong Marcos na mapababa ang poverty incidence dito po sa ating bansa by 9%. Wow! Saludo na ako sa kanya. Wala na ako kayong hahanapin pa po sa akin. Sasaludo na ako, 2 kamay pati paa. Sasaluduhan ko po ang ating Pangulong Marcos. Hopefully, he can do this. Bakit ba hindi? Baka pwedeng mangyari ito sapagkat
he has assembled the best minds as his economic team dito sa kanyang administrasyon. He said that himself dun sa kanyang zona. We have assembled the best minds in the bureaucracy, in our government. Yan ang sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan, So, maniwala mo tayo. Di ba? Let us give him the benefit of the doubt. Maybe he did not just promise this because he wants to promise anything or something to the Filipino people to appease them. Hindi naman po siguro ito eh. Hindi naman siguro. Hindi naman katulad siguro ng kampanya na ibinandera niya na gagawin natin 20 pesos na lamang a kilo of rice. Kampanya yun. Ito sona na ito eh. Di ba? Sona na ito. Pwede naman po siyang magsabi na ganoon lang naman talaga ang kampanyahan eh. Pwede naman po mambola eh. Di ba? 20 pesos per kilo. Ang dalas-dalas niyang banggitin sa kanyang mga campaign sorties nun. Ngayon, hindi man lamang niya nabanggit sa kanyang zona ang 20 pesos per kilo of rice. Pero nangako naman po siya na ibababa po niya ang poverty incidence by 2028 from 23% to 9%. That's a lot of things. Mabigat po na promise yan. Pero para sa akin, kung magagawa po niya, salamat po. Saludo po ako, dalawang kamay, dalawang paa. Yan. Thank you very much. And the second promise po, most promising na ginawa po niya. State debt, yung utang ng ating bansa, will go down from 63% to 60%. 3% lamang po ito. Pero pwede lang po kayo sapagkat ang utang ng ating bansa ay hindi po sa milyon, hindi po sa ilibo, kung hindi sa trilyon. Kanya mga kababayan, medyo yung 3% na ibababa ng utang natin panlabas, medyo malaki-laki na yan. Kung ang bilangan nasa trilyon. Okay? So ibababa daw po, mabababa ang pagkakautang ng ating bansa by 3% in the next 3 years. 2 to 3 years. Maganda-ganda na ito mga kababayan. Hindi ko lang alam kung mangungutang mo sila. Sapagkat itong succeeding years in the presidency of Mr. Marcos, para ma-prop up po, magbigyan ng impetus ang economic recovery, ay wag po tayong aasa sa kung saan po mga kababayan. Aasa po tayo sa availability of the funds to propel the economy to greater heights. Wag po tayong aasa na walang pera na gagugugulin dito. Ang tanong, meron po kaya tayo nun? Sa tingin ko, meron eh. Sa tingin ko, meron. Kayo, sa tingin po ba ninyo, manggagaling yung pera na yan dito sa ating bansa? Sana naman, ilabas na nila kung meron man po silang gustong ilabas, para gumanda na po ang buhay natin mga Pilipino. After all, they've been promising that to the Filipino people, di po ba? Itinatanggi nila. Personally, to the Marcoses, itinatanggi po nila na meron silang pera. Pero sinasabi po ng kanilang mga alalay, mga kasamahan, mga inuutusan. Marcos na tayo para meron tayong tatanggapin tig 1 milyon pagka nanalo ito.
Gusto ko man maniwala ho nun. Hindi talaga ako Pero, alam niyo, yan ang kumakalat ko eh. Kanya ngayon, sa tingin ko, I think it's about time really. Wala naman po siguro masama, Mr. President. Kung talagang meron, kung ito man po Italiano gold, kung ito man po mga Yamashita gold, whatever, kung nandiyan naman po sa inyo, ba't hindi na po ninyo gamitin po para sa mga Pilipino? After all, nagtiwala muli ang taong bayan po sa inyo. Bakit hindi natin suklian ng ginhawa naman po para sa kanila? Oh. Meron naman pong favorable decision of the Sandigan Bayan po para sa mga Marcoses po. May hinahabol na pera, ari-arian ng ating pamahalaan sa mga Marcoses. Ibinasura na po ng Sandigan Bayan. I do not have the complete details of this, pero kanina ko lamang nadinig. Bukas o siguro, mabibigyan po natin ng importansya dito po sa ating programa. Okay? So, but anyway, ito po yung dalawang most promising part of the SONA na nakita ho natin. Kumbaga sa poverty incidence will be reduced by almost half by 2028. It may take time, 6 na taon po ito, pero kung sa bawat taon ay nababawasan po ang poverty incidence, ay maganda na po para sa akin yan. Mag-graduate po yung ating mga mahirap sa kahirapan, okay na rin po sa akin yan. And after 6 years, maibaba na po talaga sa 9% ang poverty incidence. Probably we will be one of the richest country in the whole world already. Hindi malayo na tayo po ang tatangaling pinaka mayamang bansa sa buong mundo. Yung debt servicing natin o yung debt, yung pagkakautang po natin sa ibang mga bansa. Ito ay malaki na 12.6% trillion na po. Hindi ko po alam ang gagawin ng ating gobyerno. But our economic managers are into it already. Pinag-aaralan na po talaga ito. At meron na silang plano po paano aayusin po itong pagkakautang ng ating bansa. Ganon din po sa economy po natin. At binibigyan na po nila ng stimulus. But over and above all things said and done, mga kababayan, ang bottom line dito, meron po ba tayong pera na gugugulin para dito sa pagbabago at pagpapanumbalik sa nasirang ekonomiya because of the pandemic. I hope we will have the money available. Okay? Alright. Yan po ang most promising sa SONA ng ating Pangulong Marcos. Alagay ko naman hindi po, wala pong hindi sumasang-ayon sa binanggit natin. Sapagkat ito naman totoo na sinabi ng ating Pangulo. Ako'y natutuwa. Believe you me, ako'y ay natutuwa sapagkat binanggit ng Pangulo. He was honest and sincere when he said this. Talagang bukal po sa kanyang kalooban na sinabi po ito. At sinasabi na po ng kanyang mga economic managers, ang plano ay nandyan na. I-implement na lang. Ang problema lang, paano kayo ma-implement ito kung walang sapat na salapi ng ating bansa. Alright? Okay. Meron pong pangalawa na gusto kong pag-usapan doon natin dito. You can comment dito sa the first na tinalakay natin. Pwede kayo mag-comment po dyan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga reaksyon sa binanggit po dating most promising part of the SONA. Froilan, magandang gabi sa iyo. And Alex Iacchino watching. Joel Lacandola. Good evening po, Manong Ben. Watching from Pangasinan. Tapos na po ang SONA. Sana magpakitang gilas na ang mga bagong itinalaga sa kanilang ahensya. Hindi puro salita at papogi lang. I agree with you, Joel Lacandola ng Pangasinan. Puro dada pa rin kasi tayo naman dada ng dada dito. Rachi Boom Mendiola.
bakit po binanggit about sa human right? Anyway, baka hindi niya priority yun. Wala pong binanggit sa human rights. So, I don't think yung Commission on Human Rights is even existing now sa tingin ng Pangulong Marcos. Hindi ko alam. Hindi po niya binanggit talaga. Ano nga? O nga pala, no? Ha? Human Rights, the Commission on Human Rights. Ito lamang po yatang sangay ng ahensya ng ating gobyerno na hindi po niya binigyan ng attention man lang. Mabuti pa po ang BOC, Bureau of Customs, sapagkat binanggit niya eh. At meron siyang limang kautusan sa Bureau of Customs. At mamaya po, babanggitin natin yan at tatalakayan natin. Maganda rin po itong order na ito kung sakasakali ay magagampanan po ng mga tagapamahala ng Bureau of Customs. I think this will stop agricultural smuggling. Mababawasan po ang corruption, mababawasan po ang smuggling, mababawasan po ang pagpasok ko dito ng droga. Ito ang ito ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa lahat ng mga kababayan. One of the most important things na, well, hindi man diniinan ng ating Pangulo, pero hahapyaw na sinabi po niya, pero okay na rin yan. At least, meron po siyang sinabi tungkol sa droga, pero wala po sa human rights. Okay? Alright. Tumako tayo dito sa most uploaded part of the SONA. Sa tingin ninyo, ano po sa tingin ninyo ang most uploaded? Dalawa din po ang napuna ng ating Your Honor, please. Dalawang most uploaded parts of the SONA. Una, ito tayuan talaga ng mga mambabatas. Nagtayuan po sila bukod po sa mahabang palapakan. Nung banggitin ng Pangulong Marcos, ang may kaugnayan po sa utang ng mga magsasaka. Ayan. Gusto niyang gumawa ang lehislatura ng batas para i-condone, burahin, to erase yung mga pagkakautang ng mga magsasaka na hindi nila nababayaran. Okay? Erase loans that could not be paid by land reform beneficiaries. Jerry Ramos ng Bustos, Bulacan. Meron ka pa bang hindi nababayaran na pagkakautang sa agraryo? Wala ka nang dapat ikabahala pa because the President has already condoned those loans. Nagpalakpakan po, nagtayuan ang mga mambabatas. Parang sila nga po ang nabiyayaan ng gift handog na ito ng ating Pangulong Marcos. Baka nga po sila nabiyayaan. Alam po ba ninyo mga kababayan, matagal na po itong land reform. At nung unang mga panahon pa ni Marcos Sr. ito marami na pong nakatanggap. Pero, as they say, the land reform was never perfect. And all because there were wala yung support mechanism po para magtagumpay yung mga nabiyayaan na mga agrarian reform beneficiaries. Wala yung support group Wala yung pananalapi, wala po yung mga traktora, wala po The farmers were left to themselves to develop, to produce the palay from their farms. Wala naman pong pera ang mga magsasaka. Pinautang mo sila, masaka ng 99. Meron, di ba?
Pinautang mo sila. Unti-unti, nagkakaroon naman po ng harvest. Pero it was not the kind of harvest that was to be expected. In the long run, sa kalaunan po, ang mga magsasaka, hindi na po makayanan. And so, nakinig na po sila sa mga bulong-bulong na merong gusto bumili ng kanilang lupa, congressman daw po, politiko, merong negosyante, bilyar daw po ang pangalan. Ayan, nag-iisip na po ang ating mga magsasaka. And you know what? Marami na po sa kanila. Hindi na po mabilang mga kababayan ang nagbenta ng kanilang mga awarded lands as agrarian reform beneficiaries. Ngayon, wala nang utang yun. Binenta na ho nila. Sino ngayon yung nagme-may-ari? Ito ngayon pong umutang sa ating gobyerno. Ito na ngayon yung kasalukuyang may utang na kinondon ng ating Pangulong Marcos. Ayan mga nagtayuan po siguro ngayon. Sila po na may-ari ng mga sakahan ng ating mga magsasaka. Malayo po ba ito? Sa tingin ho ninyo mga kababayan, malayo po ba ito sa katotohanan? Sila ho ang nagtayuan Hindi naman po yung mga magsasaka ang nagtayuan Anyway. Ayaw ko naman pong sabihin po na well, anyway. Nakakaawa po ang mga magsasaka. Nawala na po yung lupa nila. Hindi pa sila ang nabiyayaan itong condonation of the loans. Kasi hindi na po sila ang may-ari ng lupa. Hindi na po silang nagsasaka Di ba? Sino ngayon? Yun, nakakabili ng lupa. Masakit po ito, mga kababayan. Pero, sa tingin po ba ninyo, alam ng ating Pangulo ito? Maybe, meron siyang gininto ang pulso na iligtas, ilayo ang ating mga magsasaka sa kahirapan. Pero sa tingin po ba niyo sila, ito mga magsasakawan natin ang nahihirapan? Kasi iba na ho ang may-ari ng lupa Antabayanan ho natin sapagkat merong karagdagang kautusan dito Yung mga supposed to be beneficiaries of the Agrarian Reform Program, utos ng Pangulong Marcos, ibigay na sa kanila. Huwag na ninyong intindihin ang amortisasyon. Ibigay na ninyo sa mga magsasaka ba, negosyante. Sana mag-ingay ang ating mga magsasaka. Magsalita ho kayo. Kayo po ba ang tatanggap po ng mga lupa na matagal na ninyong inaasam-asam? Pero ang masakit po dito, mabibiyayaan po kayo ng lupang agraryo, pero hindi naman po kayo mabibigyan ng mga ayuda ngayon. Ang akin lamang dito kinondon po ang loans po ninyo. Magpapautang pa kaya ang ating pamahalaan? Magpapautang pa kaya? Ang ginawa ko po, hindi ko na maintindihan ito. Kung kinondon ang utang ninyo, magpapautang pa kaya? Good evening po. Sabi ni Ma'am Mercy Ong, I'm late. Nag-wishing po ako. Good evening, Kuya Ben, Paipon, and Ma'am Lynn. Stay safe po. God bless. Ingat po. Ayan. Thank you very much. Anong nag-wishing? Nagkantahan po ba kayo? Rachi Boom? Yes, let's give Junior the benefit of the doubt for 2 years. Ayan. 2 taon sa iyo, 2 taon kay Rachi Boom. Yung iba natin mga kababayan, yung mga nanonood ngayon sa ating programa, how long would you like to give President Marcos the benefit of the doubt? 6 years? Okay lang naman po sa akin yan. Di ba? At least para sa akin, the first 100 days. Titignan lamang natin hanggang saan po
ang gagawin po ng kanyang mga economic managers and the people na pinagpagkakatiwalaan ng Pangulong Marcos. Pakibati Kuya Ben, si Wilfredo Agustino. Hindi mo talaga makakalimutan ito. Mahal na mahal mo talaga si Wilfredo Agustino. Mr. Wilfredo Agustino, magandang gabi po sa iyo. Lagi kayong binabati ni Ma'am Mercy Ong. Sana batiin naman po ninyo dito sa ating programa. Di ba? Sabihin mo lang ninyo, Ma'am Mercy, Mercy, my love, kumusta ka na dyan? Kung nanonood kayo, Alright, anyway, Los Unidos, Joventellos is watching. Oy, matagal-tagal na nating inaabangan si Los Unidos. Mukhang merong pinagkaabalahan. Baka meron po siyang matindi at mahalagang inasikaso sa mga nakaraang mga araw. Los Unidos, Joventellos, good evening. And I'm happy you're with us again. Antonio Salao, meaning Salao family, good evening. Ma'am Jean, good evening. Magandang gabi po. Kumusta na po kayo? The family? Sana po laging masaya, laging maayos at safe ang family. Ma'am Jean, good evening. Ano. Rachibu Menjola, baka may funds siya na nakatabing sariling pera nila. Indefinitely, yan ang sinasabi natin. I'm pretty sure the Marcoses have a lot of money. And probably ang unang gagawin nila, pagka nagpaluwal na, siguro mas maganda Mr. President, kung ano man yung pagkakautang ninyo sa ating pamahalaan in the form of the state tax, siguro ayusin na muna ninyo ito, di ba? Para ang taong bayan hindi na mangingimi, hindi na po bantulot na magbayad ng kanilang buwis sapagkat ang kanilang presidente nagbayad na. Yan, di ba? Nagbayad na ang kanilang Pangulo. Pero kung hindi kayo magbabayad, baka maaaring magdadalawang isip po ang ating mga kababayan na magbayad po ng kanilang mga buwis. Mr. President. And after that, pagka nabayaran na ninyo yung alak, sabi nga po ng mga ilang mga senador, kahit hindi mo na yung 203, yung principal na lamang muna, pag-usapan na lamang natin, malaki-laki po yung surcharges kasi 203 billion yan . Pero pakitang tao talaga na magbabayad talaga ang ating Pangulo at mga Marcoses ng dapat nilang bayaran sa ating gobyerno. Malaking bagay po yan sa moral ascendancy of the President as the leader of the Filipino people. Ayan, okay? Kanya, sabi ni Ratsibog, baka meron kayong natitirang o nalalabing pera dyan, ibayad muna natin sa mga sa buwis ninyo, and after that, kung meron pang mas malaki na natitira, gamitin na ninyo pagpapaunlad dito po sa ating bansa. Malaman po yun because the economic recovery of the Philippines will depend on how much money we have. O saan tayo kukuha ng pera? Mangungutang po ba tayo? Gusto ng Pangulo Marcos, bababa po ang bilang ng ating pagkakautang by 3% in the next 3 years. Ay paano bababayan kung uutang tayo para i-propel ang ating ekonomiya? Yun ang problema natin. Pero kung meron man pong pera ang mga Marcoses na po pwede nang gamitin sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, well and good. Sana ipagdasal natin. Maisipan na ng mga Marcoses, gamitin na po ang kanilang natitirang pera nanggaling po sa kanilang ama, kay Mr. Marcos, para gamitin na dito sa ating bansa. Yan naman po ang inaasam
ng mga Marcos loyalists. Di ba? Deli Castañeda is watching. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Ingat kayo lagi. God bless and good health. Yan po si Ma'am Deli Castañeda. Good evening. Sir Rufino Pablo is watching. Nanonood na po siya. Nagmamasid na ho siya. Ratchibum. Kalimutan na raw yung utang. Bakit po natin kalilimutan yung utang, ho? Alam po ninyo, yung nabanggit ko kahapon tungkol sa utang, ha? Buburahin na po natin yung utang nila. Ibig po bang sabihin, hindi na sila pauutangin muli? Ayan. Kasi pagka pinautang natin uli at hindi po nagbabayad, ano, gagawin na natin? Buburahin natin ulit. Pagkatapos, susunod, mangungutang ulit. Hindi magbabayad. Buburahin na natin muli. Ay anong polisiya ho yan? Sa tingin ko, hindi po maganda yung ganyan ho. Perfecto T. Bordalio. Very good evening. Hanggang ngayon po, wala pa reply yung request ko sa Office of Senator Win. Ano ba? Ha? Sana sir, makausap uli natin siya. Okay. Huwag ka mag-alala, we will try our best again to get in touch with Senator Win Gatchalian. Ang gagawa natin ang paraan niya. Ricky Tisoy, land reform dapat suportahan ng gobyerno. Alam mo na, hindi talaga magtagumpay. Dami kulang, ho. Ang masakit ho dito, may lupa ka nga, wala ka naman pera para ayusin ang harvest mo. Kasi the cost of production, fertilizer, seedlings, and so on and so forth, pampatubig, lahat ng kakailanganin sa production side, mabigat ho. Mabigat. You need money. Kanya nga ho, nangungutang mga magsasaka. Sino suportahan po ng ating gobyerno? Pero, hindi po sapat eh. Una-una, hindi naman po yata talaga total support ang nanggagaling ho sa gobyerno. Kung total support, malamang ho, magtatagumpay ang mga magsasaka. Pero, kung ang suporta ho para haplusin lamang ho yung mga magsasaka, tahan na ho kayo, wag na kayong iiyak dyan ha. Ito muna. Ayun. Ito muna. Pero ang higit ho nilang binibigyan ng importansya. Yung mga, magkano yung makukolekta ho natin dyan sa importasyon? Atay kang bata ka. And then Pedro Alves is watching. Nerly Escalante is watching. Norman Escalante, nanonood na rin po. Si Norman. Lilian Gabriel, blessed Tuesday po, Tata Ben. Miss Universe, stay safe and healthy. More power to your honor, please. Hello to Salaw and BSC families. God bless us all. God first, share done na po. Yan ang pati ni Ma'am Lilian Gabriel. Pastora Lilian Gabriel. Habang nasa parlor daw si Ma'am Lilian Gabriel, nandun ba siya sa parlor ngayon? Nasa parlor? Abay, nagpapabeauty ba talaga si Ma'am Lilian? And then Pedro Alves. Good evening, Sir Ben. Watching na po. Late nga lang. Hindi ba, Leo? Nandiyan ka naman. Classmate ko yun eh. Pero ang tatabat-tabat siya na po si Eden, ha? Eden. Ay, nako talaga. Ganyan lang po kami mag-uusap niyan. Ratchibum. Sir, 2 years are long enough for me to wait sa gagawin ni BBM. Mag-uutos lang siya. Libo-libo ang staff niya. Pipirma lang siya. Sabagay,
Pero, yan ang problema ko dito eh. You might have the best brains within your circle. Pero paglabas, oh, yan ang problema. Mel Rodelio Militante is watching. Oh, magandang gabi. Ha? So, most uploaded po yung tinatawag na pag-condone, pagbura sa utang ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Meron pa siyang itinagdag doon, yung mga agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awards, awarded land under the CARD, shall receive it without any obligation to pay amortization. Libre na ho ito, mga kabayan. Libre na ho ito. Wala nang amortisasyon. Oh? Kaswerte naman ang mga agrarian reform beneficiaries po natin. Oh? Alam po ninyo gaano kalaki ang mga lupa na sakop po nitong condonation na ito. 1.18 million hectares po. At ang nabura na pagkakautang ng mga magsasaka ay umabot po sa 58 billion pesos. Laki ano? Mas malaki ng konti sa nawawala pong pera ng DOH, Department of Health. 42 billion ho yung ibinigay po sa PSDBM na pinaglaruan po ng mga family executives and PSDBM people. 42 billion inimbestigahan po ng Senado. Pero kung wala na ho yung 18th Congress, hindi natin malaman kung saan na napunta ito. Sabi po nila, nandyan na po sa ombudsman. Pero mukhang hindi na po inaasikaso ng ombudsman. Malalagay na po sa archives po ito. Kanya 42 billion pesos po. Billion. B as in bin. Napakalaking halaga po ito na naglaho parang bula. At nakalabas na po sa mga kulungan ang mga executives ng family na contempt of the Senate. Nakulong po ito. Mahaba din po ang kanilang mga pagkakakulong. Pero sa kanilang paglaya, ayun, matatamasa na po nila. Ma-enjoy na nila yung kanilang kinita sa gobyerno. Aside from yung mga utang na binasura na, binasura, meron pang isa na pinapalakpakan. At talagang ako naman po sang-ayon ako dito. At sana ito pa rin sapagkat ito naman po ay dapat lamang po na ikalat na sa buong Pilipinas. Ano po ito? Ito yung mga specialty hospitals. Alam po ninyo, napakaganda po ito na tinuran po ni Mr. Marcos. Sana ho, ito pa rin po niya. Katulad po ng Lung Center of the Philippines. Bakit po? Lung Center lamang po nandito sa Metro Manila. Bakit wala ho doon sa Mindanao? Lung Center, Kidney Institute. Bakit wala ho doon sa ibang parte ng Pilipinas? Bakit po yung Philippine Health Center, yung sa puso, bakit dito lamang po meron? Sa Calacang, Manila, bakit? Tayo lamang po ba ang Pilipino dito sa Metro Manila? Dapat to ikalat ito. Maganda yung sinabi ni Bongbong. Sabi niya, matagal nang naghihirap ang ating mga kababayan. Dapat hindi na sila ang pupunta sa hospital. Ang hospital na ang pupunta ho sa kanila. Well, that is a statement of a politician talaga ho, mga kababayan. Literally. Pero kung namnamin ho natin, ang diwa ho ng speech na yan, pinapahalagan po niya ang pangangailangan ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Don't take it literally. Okay? So, maganda ho ito ba? Lung Center of the Philippines,
Philippine Heart Center, nandyan po yung Philippine Children's Memorial Center, ha? Kalat na raw po sa buong Pilipinas ang mga ito. At saka yung National Kidney Transplant Institute. Dapat to makagawa na rin po sa ibang mga areas ng ating bansang Pilipinas sapagkat kailangan din po nila. Ang problema lamang po natin dito again, pera. Saan po kaya manggagaling po ang pera na gagamitin natin dito sa pagpapagawa ng mga hospital? Sabagay nung panahon ni Marcos, daming pera, meron pong Philippine Heart Center, meron pong Cultural Center, meron Film Center, meron pong Philippine International Convention Center. Halos lahat po ng mga malalaking gusali na pinakikinabangan natin ngayon. Gawa ho ng mga Marcoses. Gawa ho ni Imelda Marcos mo yan. Bakit hindi po magagawa ngayon? Ngayon at panahon ng panunungkulan ni Bongbong Marcos. Marcos pa rin yan. Di ba? Ay kayang-kaya ho yata ito, mga kababayan. So hindi lamang po natin papalakpakan ito. Amen pa tayo sa kanila sa susunod na matupad na po ito mga ipinapangako na mga biyaya para sa mga Pilipino. Ako po ay sumasaludo. Sana matuloy ang mga binitiwang mga pangako na ito sa unang sona ng Pangulong Marcos. The first sona of the President. Sana mangyari po ito para matuwa naman po ang mga Pinoy. At yung pangatlo mga kabayan, ang tawag ko dito yung dalawa, so promising. Yung pangalawa po most uploaded, di ba? Most uploaded. Ito naman, pinakaabang-abangan ng mga mamamayan. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi ipinangako ng ating Pangulong Marcos in his first son, I will not surrender a square inch of Philippine sovereignty to a foreign country. Matindi po ito, mga kababayan. Gustong kuhanin ng China ang West Philippine Sea, including the exclusive economic zone of the Philippines. Mr. Duterte almost gave it to China during his term. Ni minsan hindi po nagsalita si Duterte na ipaglalaban niya ang teritoryo ng Pilipinas. At ang sabi po niya, just a piece of paper yung arbitral ruling na yan for the Philippines. Hindi siya naniniwala din doon. Kasi hindi naniniwala ang China yung kanyang tatay. Tatay ni Digong. Pero ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Matikas na sinabi ni Bongbong Marcos, Pangulong Ferdinand Marcos, I will not surrender a square inch of Philippine sovereignty to a foreign country. Ano kayo mangyayari? Itong iabangan natin. Ano kayo mangyayari kung magwawala ang China? At kargahan pa niya ng mga war vessels sa West Philippine Sea. Pigilan ng mga mangingisda natin na mangisda sa ating karagatan. Pigilan ng ating mga sundalo na magdala ng pagkain sa mga sundalo natin dyan sa Ayungin Shoal. What do you think will happen? Sabi ni Mr. Marcos, pagkaano naman handa naman ako makipag-usap Kung hindi po magkasundo, mag-usap uli. Sabi niya. Pero kung aagawin na, ayun, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Yan ang aabangan natin, mga kababayan. But please, ipagdasal natin na hindi umabot po sa madugong labanan ito sapagkat 89% of the Filipino people are willing to shed blood just to protect the sovereignty of the Philippines. Isa po ba kayo dyan?
Huh? Are you one of them? 89% of the Filipino people. Isama na ho ninyo ako. Ibilang ho ninyo ako dito sa 89%. Okay? At sana kayo rin. Okay? Ipaglaban ho natin ang ating sovereignty. Hindi po pwede na tatakot-takutin po tayo ng mga bully. Oh? Ang gusto ko nga po sana mangyari, mawalis na po yung mga Chinese vessels dyan sa West Philippine Sea. Ang dami pa po nila eh. Bakit hindi po magagawa? I hope that the President today, si Mr. Marcos, will do his assignment. Oh? Gawin po niya ang kanyang assignment na walisin ang mga barkong pandigma, mga war vessels ng China dyan sa West Philippine Sea at bigyang laya ang ating mga mangingisda sa teritoryo po natin. Okay? So yan ang isa sa pinakaabang-abangan natin. Ano kaya mangyayari? Isa pang kaabang-abang na dapat po nating aabangan. Etong sinabi po ni Mr. Marcos din. Sabi niya, history is not for debate. I believe him. Kasi history, facts yan eh. Nanggaling pa sa tunay na kasaysayan. Isinulat po according to facts. Pero ang masakit po dito mga kababayan, Amy Marcos, the sister of Mr. Marcos, Bongbong Marcos, I think has already started revising history. And that will necessitate debate. Pagka hindi po naabatan mo ito. Sa anong pamaraan ang ginawa po ni Amy Marcos? Meron po silang ginawang pelikula. Ang pangalan Made in Malacanang. At already, meron ng pong pagbabago sa kasaysayan. According to them, sabi ni Amy Marcos, dapat naman pakinggan nila ang aming sasabihin. Parang yung mga sumulat ng kasaysayan, meron silang bias. Yung nasa kasaysayan po natin, already in the books, ito yung mga factual. Ang gusto mangyari po ni Amy Marcos, pakinggan daw po natin ang kanilang kasaysayan at doon tayo maniwala sapagkat yan po ang kasaysayan. Well, let us see. Abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kabayan. But already, the President has spoken, at least in his persona. Marami po tayong nalaman na pwedeng mangyari. Pwede rin yung gawin. Pwedeng magawa para sa kapakanan po ng bawat Pilipino. Magtiwala ho tayo sa kanya. I urge the Filipinos to extend the cooperation he needs. Kailangan bigyan ho natin ng benefit of the doubt. Because he is the President. Siya na po ang Pangulo natin. Wala na tayong magagawa. Yan po ang kasaysayan ngayon. Whether we like it or not, this is history in the making. Another Marcos takes the helm of the government. Ayan, Diba? Yan ang kasaysayan. Ngayon, hindi natin mababago yan. Diba? And there is no debate for that anymore. Sana, hindi na po babaguhin ang kung ano man ang kasaysayan. So, ito na po ang dapat po nating asahan po na mangyayari. He is the President. He is now the leader
siya po ang gagawa ng mga pamamaraan para masolusyonan po ang mga problema na dumarating sa ating buhay. He talked about the pandemic. He talked about economic recovery. Siyempre nandun. He talked about agriculture. Tangan nga lamang, hindi po talaga targeted do. Hindi po talagang nauukol po sa kapakanan talaga ng mga magsasaka, how to produce the rice and so on and so forth. But meron siya mga pinaplano na through the Economic Development Authority, yung NEDA. Nandiyan na po sa NEDA, master plan daw po ng mga ito. Kanya pahapyaw na lamang po niyang sinabi, hindi na po siya nag-last date. At tulad po ng inaasahan po natin. Para bagang sa corruption, wala naman po siyang binanggit tungkol sa corruption, human rights violations. But sabi nga po ng mga observers, nandun na po sa mga plano na ginagawa po niya. Whatever those plans are, hindi ko rin ako naintindihan kung ano yung mga plano na yan. Maghintay na lamang po tayo. Hintayin na natin. Diba? Wala naman po tayo magagawa kundi maghintay eh. Diba? Hintayin na natin. At kung dumating yung panahon na talagang hindi na tayo magkapaghintay, pwede naman po tayo magreklamo eh. Diba? Pwede tayo magreklamo. Pero para sa at kaalaman ho ng ating mga kababayan sa ngayon, meron po siyang iniwanan na 5 kautusan sa Bureau of Customs. Ito po, maaring, ito na po ang sagot sa mga katanungan. Ano bang gagawin po ni Presidente sa smuggling? Ano bang gagawin niya sa korupsyon? Ano bang gagawin mo niya sa droga? Ito po ay iniwanan niyang kautusan sa Bureau of Customs. Una, 5 po ito. 5 po ito. First, address to the Commissioner of the Bureau of Customs, si Yogi Filemon Ruiz. Okay? First, no drugs. Absolutely no drugs. Yun na po ang sagot po ni Presidente sa mga nagtatanong, bakit hindi po niya binanggit ang tungkol sa droga? Ito na ho, kautusan po talaga. Pipigilin ho ang pagpasok ng droga sa Pilipinas. That is through the Bureau of Customs. Kung may papasok na droga dito, kasalanan po ng Bureau of Customs. Dapat po katayin ho ni Pangulong Marcos kung sino man po ang nagpapasok po dyan. Makakaasa po kayo tayo dyan. Di umasa ho tayo, wala naman ho tayong magagawa kundi umasa ho. Di ba? Okay, pangalawa, utos ito sa Bureau of Customs. Ito po yung tanging ahensya ng pamahalaan na pwedeng gumawa o magsagawa ng pagpapatupad sa kautusan na ito. Okay? Ano pangalawa? No guns. Absolutely no smuggling of guns. Sabagay, ito ngayon parang na-check na po ito ng ating mga Armed Forces of the Philippines. I think they have checked gun smuggling already. Pero yung droga po, ay nako, lalong lumalala. Kanya mag-antay ho tayo, mag-antay po tayo. Sapagkat yung kautusan na yan, medyo matindi. Utos po ng Pangulo kay Mr. Ruiz. Okay? Pangatlo ho, ito na po yung tugon ng Pangulong Marcos sa mga nagtatanong, ano bang gagawin po niya sa agricultural smuggling? Ito, nag-utos na po sa Bureau of Customs. Eliminate, yan ang utos po ng Pangulo, eliminate agricultural smuggling.
Hindi ko alam po kung anong gagawin po ng Customs Speed dito sapagkat ah, nagbabatuhan po ng putik ang Department of Agriculture at Bureau of Customs kung sino po ang namamahala sa smuggling sa kanilang dalawa. Hindi ko tuloy maintindihan kasi kung magpapaliwanag ang Bureau of Customs, parang sila po ang totoo. Wala silang kinalaman sa smuggling ng mga agricultural products sapagkat ang mga inspector daw po ay mga tauhan mismo ng Department of Agriculture. At wala daw pong poder ang Bureau of Customs po dyan. Kasi meron naman po First Border Patrol, meron pang Second Border Patrol, hindi ko maintindihan kung ito po ay gumagana. Bakit po ang Pangulong Marcos ipinag-utos po niya sa Bureau of Customs ang pag-eliminate, pag-wasak sa agricultural smuggling? Because this is the port kung saan pumapasok ang mga smuggled goods. Dito po pumapasok. Hindi naman po dumadaan sa Department of Agriculture. Kanya, walang katwiran ng Bureau of Customs. Pagka lumabas sa Bureau of Customs po, ang mga kargamento, hindi pinagbayad, halimbawa, o kaya may nakalusot. Ibig sabihin po niyan, pinalusot. Di ba? Kasi ang daming police, ang daming CIIS, ang dami pong tauhan ng Bureau of Customs na nagbabantay po sa lahat ng mga ports sa buong Pilipinas. Tama lamang na ipag-utos ng Pangulong Marcos ang pag-eliminate ng smuggling. Not with the Department of Agriculture. Dapat hindi makikialam po dyan. Dapat kasuhan po yung mga tauhan ng Department of Agriculture na sumasaw po sa Bureau of Customs. Let the Bureau of Customs do the job because that is what the order of the President is. Tama? Okay? Areglado. Next. Increased tax collection. I think nagagampanan ito ng Bureau of Customs. Nagagawa ko nila. Nag-exit pa po sila ng kanilang mga target. Okay? At least before the term of the former president ended, at talaga naman po kumakanaho ang Bureau of Customs kasi alam nila magpapakitang gilas sila sa bagong administrasyon. At naipakita naman nila, sobra-sobra talaga sa target ang collection po ng bawat port ng Bureau of Customs. Kasi magbabago mahalata sila. Pagka nahalata, hindi nakakolekta. Tanggal sila Di ba? So every port has an increase in tax collection, at least up to this moment. Pero ngayon pagkatapos po nandiyan na si Mr. Marcos na po ito. Pwede pagbutiin mo nyo sapagkat ang kautusan naman po ni Customs Commissioner sa kanyang mga district collectors po. Minsan lang ninyo di makuha ang target. Palit! Ayan. Anong tawag doon sa mga pulis? Yung bang one time lang na mahuli ka, yari ka na. Okay? So, ito po ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanila. Okay? And then, full automation ang Bureau of Customs. Full automation at digitalization. Sana matagal na sila gumagawa ng, di ba may modernization na po ang Bureau of Customs. Kanya po napasok na yung tinatawag na First Border Patrol. Kasi digital na ang Bureau of Customs dapat. Pero bakit hindi pa po yung Second Border Patrol? Bakit hindi pa digital? Bakit marami pang hindi digital? Ay, nako talaga. Hindi na tuloy mapropronounce yung digital. Okay. So, yan po ang mga kautusan ng Pangulong Marcos. Papapawi yung mga maaangas sa salita na hindi man lamang daw pinanggit yung
tungkol sa droga, tungkol sa corruption, smuggling, and so on and so forth, meron po siyang kautusan. Meron na po siyang kautusan at ibinigay na po yan sa Bureau of Customs. So, yan po ay magandang balita ho na ginawa naman po ng ating Pangulong Marcos. So, stop smuggling, stop the entry of drugs, pati na ho guns, yung gun smuggling, kailangan burahin na yan. Wala dapat po yan. Pero pinakamatindi ho dito yung agricultural smuggling, which has been killing our farmers. Okay? So, yan po ang tugon ng Pangulong Marcos. And we have to give that credit to him. Kailangan ho, ang utos po ay ipinigay sa Bureau of Customs, ipatigil ang agricultural smuggling. Okay? Approved. Areglado. What else? Ito. Makati Business Club, meron pong proposal ang Makati Business Club. Ito po ay may kaugnayan sa facilitate yung pagbabayad po ng buwis. Pagaanin ang pagbabayad ng buwis. At isulong, i-boost. Hindi naman po yung bakunang i-boost dito, kundi internet connectivity. Nakikita ng mga negosyante sa Makati ang kahalagan ng digitalization, internet connectivity, and so on and so forth. This is the game of today. Ito na po ang kalakaran sa buong mundo. Kung mahuhuli po tayo at papugak-pugak ang ating internet, napansin ho ba ninyo yung sona ng Pangulong Marcos was interrupted several times. Marami pong interruptions po ang sona ng Pangulong Marcos. Pero mas marami naman po yung palakpak. Mas marami talaga yung palakpak naman. Umabot po yata ng 80 yung mga palakpak ng mga nanonood. Pero yung internet connection, hanggang sa dulo meron pong interruption. Ito po ang dapat ayusin na. At ito po ang sinasabi ng Makati Business Club na dapat tutukan na rin po sapagkat this is now the need of the hour sa mga negosyante, sa ating kalakaran, sa ating edukasyon, and so on and so forth. Internet connectivity is a must that should be upgraded and enhanced. At sang-ayon po ako dyan. Mapaganda na po ang internet connectivity po natin at makikipagkompetensya na po tayo sa buong mundo. Ang tatalino ng mga Pilipino. Pero kung hindi makapag-communicate, papaano yan? And communication is through internet connectivity. Ayan, sana whatever, kung ano man po ang ahensya ng ating pamahalaan na nakatutok po dito sa internet connectivity, dapat ayusin na po yan. Mel Rodelio Militante, buenas noches, Senyor Ben. Yan, thank you very much, Mel. Rachibum, the Vatican will run out of money, but not the Marcoses. Talaga. That is a fact. Rachibum, that is a fact. The Vatican will run out of money, but never the Marcoses. Wow, Jomay Maymar. Okay lang pala ngayon. Magutang, Sir Ben. Tapos pag hindi nakapagbayad, murahin uli. Ganyan ho ang pinalakpakan ho ng mga pinalakpakan ho ng mga kongresista Standing ovation pa po I think hindi po nila inaral talaga ito mga kababayan. Ano po ang impact ng condonation of loans
sa mga nangutang. Pagka kinondon mo ba, binura mo na yung kanyang utang, pauutangin mo pa ba? Paano ngayon kung hindi mo na siya pautangin? Paano siya makaka-recover? Di ba? Kailangan maka-recover siya. At kailangan pautangin po ng ating gobyerno. Pagka pinautang mo, buburahin ulit. Yan ang impact po niyan, mga kababayan. Kaya hindi po nakita, bakit pinalakpakan? Bakit nag-standing ovation pa po sila? Dahil po ba nadinig nila na yung mga magsasaka binura na yung utang nila? Malay ninyo, hindi naman po talaga yung mga magsasaka ang may utang na Kung hindi, yung nakabili ng mga lupa na naibigay sa kanila ng ating pamahalaan. Sapagkat hindi na kanila yun Pati yung utang nila, inabsorb na po ng nakabili. Sinong nakabili? Yung congressman. Kaya nag-standing ovation. Makakautang mo sila. Ano naman? Kasi hindi po nakapangalan sa kanila yung utang. Ayop talaga. Hi, nako. Teresa Acosta Javier is watching. Good evening, my friend. Si Cole bang pangalan ni sir? Teresa, magandang gabi sa iyo at saka yung Mr. mo. Thank you very much. Dapat lang talaga suportahan ang mga magsasaka dahil kung walang magsasaka, wala tayo pagkain. That is exactly the reason why yung mga magsasaka ay dapat binigyan ng priority ng ating Pangulong Duterte. Pero pahapyaw lamang po ang mga binanggit ng Pangulo sa kanila. Kasi alam po ninyo, yung sa agraryo, land reform, sa pagsasaka, etc. Matinding pera ho ang kailangan dito. At mahigpit na pagbabantay. Kasi karamihan dito sa bibigyan mo ng pautang, hindi marunong sa pera ang mga ito Hindi marunong sa pera ho Kailangan pagturuan Pagka tinuturuan mo, yung nagtuturo, ano naman ako? Ano naman? Batman, nandito ako sa iyo. Alang yung buhay na ito. Ay, nako. Dali Vidal, watching po, sir, Tata Ben. Good evening po. Also to Madam Lynn. Ayan. Good evening, Ma'am Dali. Sakit ng puso, sabi ni Ratchibum, sakit ng puso ko sa formally na iyan. Dapat impeach na ombudsman na yan. Alam mo, pagka hindi po ginalaw ng ombudsman ang kasong ito ng formally, dapat yung ombudsman ang ma-impeach. Kasi ang laking halaga nito. 42 billion pesos. Pinaghahatian po ng mga incheck. Maikli ho ang pangalan. Pasensya na ho, hindi naman lahat ng mga incheck mapagsamantala. Pero this one, nako, 42 billion pesos. Ravilo Olivar is watching. Ano justice meron dami na basura? Di ba? Yan ang tanong ni Dali ngayon. Sabihin walang evidence o nabayaran na? Ayan Nagtatanong na ang taong bayan bakit binura? Bakit binura? Kailangan po bang burahin ang pagkakautang? Paano kung magpapautang ka ulit? Ratchibum, dapat Luzon, Visayas at Mindanao may main specialist hospitals. Tama ho ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Dapat to meron para yung taong bayan ay may matatakbuhan malapit po sa kanila. Hindi katulad doon ngayon. Pagka merong special illness mo or disease, kailangan pumunta ka pa dito sa National Kidney Institute para pa-opera yung kidney mo.
sa lung center para tanggalin yung baga mo, kailangan lumuwas ka sa Maynila. Pagluwas mo pa lamang eroplano pa lang, nadisgrasya na yung pagpapahospital mo. Patay kang bata. So necessarily, tama lamang po yung sabi po ng Pangulo. Let us bring the hospitals, the public services closer to the people, not the people going to the hospitals. Ilapit po natin ang serbisyo sa mga mamamayan. Mel, the condonation of the existing agrarian reform law will cover the amount of 58 billion pesos. 125 billion benefiting around 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares. Tama po yan. Oh? Of awarded lands. Marcos said an amendment to Section 26 of Reform Act 6657 or the Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 is needed to unburden the farmers from their loans and interest. Tama po ito. Gagawa po ang batas, ang Kongreso dito. Gagawa po ang batas to condone the loans. Utos ng Pangulo, i-condone po ito. Di ba? So what happens after that? Ano bang impact dito ngayon? Pero ang tanong ko dito, sino po ba yung mga magsasaka na nakautang na tuwang-tuwa at hindi na po sila nagbabayad? Baka nabenta na nila nilang mga lupain, may natitira pa sila mga utang na napunta na doon sa nakabili ng lupa at nakabili ng lupa mga kongresista. Patay tayo dyan. Ang nakinabang, hindi po yung magsasaka, kung hindi yung nakabili ng lupa. Ratchibum, Menjola, I'm one of them. Nakabili ka ba ng lupa? Ay, at least, matuwa ka na sapagkat wala ka ng babayaran. Ang problema ngayon dito, mga kababayan, kung uutang ka ulit, ano ang pulisiya ng ating pamahalaan dito? Sabi ni Ratchibum, do or die po ako. Naghihintay lang ang international community na humingi ng tulong ang Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea po ito siguro. I know. And I do not, hindi ko maintindihan talaga. Nag-aantay talaga ang international community. Kasi alam nila, lumalabag po sa batas international ang bansang China. Parang ang Russia mga kababayan. Wala nang katwiran po ang Russia para ipagpatuloy pa yung digmaan na binuksan po niya sa Ukraine. Unfortunately, Russia continues to do what is evil. And yung mga Western countries and their allies in Europe cannot do anything. Nakakalungkot dito mga kababayan. Paano na kung China samantalahin tayo, lusubin po tayo ng China, lusubin ng China ang Taiwan, tutulong po kaya ang mga kaalyado natin kung hindi natin sila tatawagan? Tawagan na natin ngayon para makapaganda na at mag-protection na tayo bago pa man tayo lusubin. I think this is the best part of everything now. Now that the President has stood his ground, sinabi niya, I will not surrender a piece of land of Philippine sovereignty to any foreign country. Matindi po ito mga kababayan. Pero dapat lamang siguro meron tayong kakampi po dito na nakahandang sumaklolo at anytime na ibuli po tayo ng kalaban natin. Okay? At yan po ang sinabi ko kanina, inaabang-abangan natin. Mel Rodelio Militante, moreover,
Marcos said agrarian reform beneficiaries who are yet to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without obligation to pay any amortization. Oh. So ano mangyayari po ngayon dito? Wala nang babayaran. Okay. Good. Ito ho yung mga beneficiaryo ng agrarian reform that will be receiving agrarian award. Land reform ito. Hindi ko alam kung gaano pa karami ho itong mabibibiyayaan ho nito. But makikipag-ugnayan po tayo sa Department of Agrarian Reform po dito para malaman ho natin ano po ang mga balakid po dito. Pero sa tingin ko po, ito naman walang problema. Wala nang amortization, wala nang utang. Pero paano ngayon yan kung mangungutang ulit? Will they be allowed to make a loan still? What is the policy on this? Ano po ba ang polisiya ngayon ng ating gobyerno? Ano kaya ang batas na gagawin po nila dito ngayon? Kasi kinondon nila yung utang. Ito ay gagawin pong batas pa lamang. Hindi pa po nangyayari. But ito po ay mangyayari because it has been ordered already. Nagawa, na ipag-utos na po ng Pangulong Marcos. So it is all parang it's done. It's done. But what happens is that paano na lamang ho kung mangutang muli mga magsasaka ho natin? Will they be given another benefit? Another chance to make a loan? Downfall ni BBM, si Amy, gaya ni FM, downfall si Meldy. Parang nakikita ko ang nakikita ni Ratchibum Mendiola. I will not say yes, I will not say no at the moment. Pero nakikita ko ang nakikita mo. Downfall ni BBM si Amy, gaya ni FM, downfall si Meldy. Jomar Maymar, watching. Watching na rin po si Ratchi. Wala yang pigilin ang pagpasok ng droga. No way. I will never believe that. Sorry. Ang gustong sabihin po ni Ratchi, hindi mangyayari na mapipigilan po sa Bureau of Customs ang pagpasok ng droga dito sa atin. Actually, Ratchi, sa panahon na pinaghahandaan po yung SONA, siguro 3 days before, until now, wala pa po akong nadidinig na nahuling droga. Sa ngayon, meron na po bang balita ho na tungkol sa droga na nahuli? Na pumasok ho dito sa Bureau of Customs? Tingnan ho natin, mga kababayan, tingnan ho natin. Kasi maganda ito kung walang balita na may droga. Ang problema ho dito, nagmamahal po ba ang droga o nagmumura? Pagka nagmumura ang droga dito sa atin, ibig sabihin dumadami po ang supply. Pagka nagmamahal ang droga, ibig sabihin nakokontrol. Ayan, tignan natin. Okay? Angelica Paz is watching. Magandang gabi po, Ma'am Angelica. Patas Balita is also watching. Sounds good, sir. Sana mangyari. We'll wait and see. Ratchibum, thank you very much. Magandang gabi po, good night na po ako, Kuya Ben. Regards po kay Ma'am Lynn. Ayan, thank you. Sir Ben, Department of Agriculture, bakit po sila nagpaparating pa ng bigas galing ng ibang bansa? Bakit po, Sir Ben? Paano ho? Gusto nila magkapera ho
Wala naman pong ibang dahilan yan. Malaki po ang pera na nagmumula po sa mga importador ng bigas. May ano pakialam naman ng Department of Agriculture kung maghirap ang ating mga magsasaka. Kung sila naman po nagpapakasasa sa biyaya ng importasyon. That is the only reason why there is so much importation. Not because may nagkukulang ho tayo. No. Malaki ang pera ho sa importasyon. Meron pang smuggling eh. Oh. Yung secretary nga ng Department of Agriculture doon, hindi lang nahiya eh. Gusto para niya, humihirit pa po sa Pangulong Marcos. Ay nako, nababuti na lamang ho. Ha? Na dinedma ho ng Pangulong Marcos. Ho? Kanina lang po, may dumating na isang katutak na sibuyas galing ibang bansa, Sir Ben. Saan nandun yung sibuyas? Oh? Nahuli ba? Nasakote ba? Malalaman ko yan bukas, ha? Patas Balita. Sir Ben, siningil ako ng utang ko kanina. Ang sagot ko, Sir Ben, burahin mo na. Mabuti sana kung magagawa ho natin. Ano. Eto nga kaibigan ko eh. Ang daming pautang ho. Ano, pabura ko na rin ho yung inutang ho sa kanya. Alang yung buhay na ito. O, gusto nga magdemanda na. Yung mga umutang ho dito sa kaibigan ko, kilala ho ninyo siya. O, maganda-handa na kayo sapagkat may darating na sumpido na ho sa inyo. Ha? Yung mga nangutang na ayaw magbayad, ho? Hindi po namin buburahin sapagkat pinaghirapan ho ang perang yan. Kaya lamang ho ipinautang ho sa inyo dahil nagmamakaawa ho kayo. Di ba? Napakabuting kalooban ho yung kaibigan ko ho eh. Pautang dito, pautang doon. Hindi man lamang ho, inire-refer kung pwede po ba ito? Tatabi. Bigay ng bigay. Dahil kumare daw niya, kaibigan daw po niya, nagtiwala. Ganyan din po mga mangungutang all over eh. Pagkatapos, pabubura mo lang yung utang ng ganyan. Atas, wag mong pabubura, okay lang kung ikaw mangutang. Pabura mo sa nagpautang. Mabuti kung papayag. Ay, nako talaga. Ratchibum. Kasalanan ni Digong yan. Parmalina yan. Ipinagtatanggol pa niya. Oo nga po. Alam nyo, this is one very scandalous, no? Scandalous activity na nangyari po sa panahon ni Digong. May gana pa po siyang ipagtanggol ang mga kaibigan niyang Tsekwa. At meron pa siyang ganang pagsabihan po ng Senado. Pinatitigil po. At hindi po pina-attend ng hearings ng Senado ang kanyang mga tauhan. Napakawalang yaw. Napakawalang yaw. Ang dating presidente. Hindi po dapat gano'n. 42 billion pesos po yun. Pagkatapos mawawala na lamang po sapagkat sa tingin ko po, in-archive na po yan ng ombudsman. I'm not trying to belittle ang ombudsman, pero knowing the ombudsman nagkaroon na po ba ng pagbabago sa ombudsman? Ay, nako talaga. Ratchibum, kasalanan ni Digong. Yan, tama po yan. June Danau is watching. Good evening. Ha? At sana po yung mga bago nating tagapanood, makikiusap lamang po ni Tata Ben. Si Tata Ben,
Kung pwede lamang po like, share, and follow po ninyo ang ating page. Ito po yung Broad Streamcast Communicators po. Ito yung page po natin na ginagamit dito sa programa po natin. Sana po i-like, follow, and share para mapanood din po ng iba. Mel, core component of the Philippine Customs Modernization Project is the organizational modernization na may mga bagong sistema ng ICT, ipapatupad ang mga functional at organizational realignment. Sandali ha. Realignment. Upang matiyak na ang istruktura ng institusyon ay tumutugon sa mga bagong responsibilidad, karagdagang trabaho for high-value functions such as risk management, intelligence, and post-clearance audit. Training and skills enhancement programs will be implemented on a continuing basis for employees to adapt to new jobs and responsibilities. Alam mo, Mel, nagko-cover po ako ng Bureau of Customs pinag-uusapan na ito, modernization na ito. Ang plano nga ho nila wala nang human factor na makikialam sa Bureau of Customs. Digital na ho at talagang makina na lamang ang gagalaw para makaiwas ho sa corruption. But that has been very long time ago. Lahat ng mga binanggit mo dito, napapag-aralan na ho yan. Alam na po nila, memoryado na ho nila yan. Pati ho yung second border patrol, second border inspection, memoryado ho ng mga taga-Bureau of Customs mo yan. Pero hindi po na ilalagay talaga in actuality. So ang nangyayari po, meron pong digital, meron pong online, pero nandyan pa rin po yung human factor. Hindi naman po nagbawas ang mga empleyado ng Bureau of Customs. Kasi kung digital na yan, iilang personahin na lang ang dapat ho nandyan. Di ba? Pero mangyayari po ba kaya ito? Makakahuli po kaya ang makina ng mga smugglers? Makakabantay po kaya yung makina ng mga papasok na mga sindikato? May Davao Group na naman daw po dyan Ayan, Hindi ko alam kung saan po ito nanggagaling, mga kababayan. Sana matikdan ng ating Pangulo kung meron talaga Davao Group dyan sa Bureau of Customs sapagkat ito po yung kinatatakutan nila. Ayan na po talaga. Mel, modernization of the Bureau of Customs has been there for a long time. At hindi ako magtataka kung bakit hindi po nila na ipapatupad. Walang kaiba naman yan dyan sa ibang mga agencies of our government that is full of corruption. Tignan nyo LTFRB. Tignan nyo yung mga ibang ahensya na punong-puno ng corruption, even the Bureau of Internal Revenue. Meron pa kayong makikita dyan na nagdadala ho ng karton ng sapatos. Hindi po sapatos ang laman. Hindi po sapatos ang laman. Pera. Diyan sa Bureau of Customs. Ay, nako talaga. Ratchibum. One of them to die for the country self. Not the one na nakautang. Sir, too good to be true. Lahat ata. Ay, nako talaga. Ang gusto ko lamang po sana mangyari. The Filipino people should be vigilant. So many government officials are very good in speech writing, speech making, delivery, and so on and so forth. Ang dami po natin mga kababayan, ang galing magsalita, ang galing mambuyo, ang galing very deceitful. At nadadala ho tayo mga kababayan. And that is the reason why
lumalaga na po ang kasamaan. Kasi nasisilaw po tayo. Be vigilant. Magpakatatag ho tayo mga kababayan. Magpakatatag ho tayo bilang mga Pilipino. Alam ko po, malalabanan ho natin eh. Pasasaan po ba't magkakaroon din po ng pagbabago tungo sa ikabubuti po natin lahat. But first, dapat po tayo lahat nakahanda na magsakripisyo. Fight evil in our society. Fight evil in the government. Support what is good. Yan naman po eh. Support what is good. Sa ngayon, wala eh. Sasabihin ba nila, sir, yung mga Ratchibum, dapat lahat ng imported goods mahalan para mabili ang local products. Yan ang problema ho talaga natin eh. Wala nang binabaliwan na ng mga local producers po natin. Nagre-reklamo na ho sila. Kasi importador na po ang binibigyang halaga ng ating pamahalaan. Barangay Bri de la Cruz. Oy, Bri, magandang gabi sa iyo. Ha? What? Nice to see that you are watching the program. Ratchibom, sir, yung mga may utang sa akin, di na nagbayad. Kasi sinabi ni Digong, wag na raw magbayad nung magka-COVID. Pasensya ka na, Ratchibom. Oh? Lillian Gabriel watching the Bureau of Customs is hard at work. Reforming, transforming, performing ang kanilang layunin. Isang modernized customs administration na katumbas ng pandaigdigang pamantayan upang maabot ang kanilang layunin ay sinasagawa ng BOC ang Philippine Customs Modernization Program or PCMP na may ibinigay na suporta mula World Bank Group. Alam po ninyo, ang laki ng pera ho dyan. Oh, pero bakit hindi pa po naisa sa katuparan? Oh, ang sabi ko nga sa iyo, Mel, that has been going on for a long time. Nandyan po kami sa Bureau of Customs as ako nga po ang presidente pa ng mga reporters ho dyan nung araw. And nandyan na po yung modernization na yan. Until today, wala pong nangyayari. Puro krimen ang ginawa ni Digong. Archive ni Ombudsman 2. Huh? Okay, malapit na ho tayo magtapos. Kat Balmes, hoy! Apo, good evening. Mel, ano ba? Ayun, okay, thank you very much. Rene Orense is watching. Oh, Ratchibum, patas, pinabubura ko na. Sir Ben, ang lahat ng inutangan ko, Sir Ben. Dahil may batas na galing sa Pangulong BBM. Henry Basil, paano po ba burahin ang utang? Huwag ka nang magpautang. Diyan po ang pambura. Huwag ka nang magpautang. Wala na tayong oras po. At tabayan po ninyo ang susunod. Si Brother Pa Rodriguez. This will be for our spiritual food. Stand by for that program. Ben Paipon po, maraming salamat sa inyong lahat. Nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody.